O lilipad ka kaya subukan mo lang itulak ang isa't isa o kung ano man. Hindi ka naman nagpapakasama. Maaari mong makita ang mga kotse dito, ngunit ang sitio ay matungol sa Palatine na Idalis sa Matwich. Ang iniwang kuweba ng kotse, kilala rin bilang Cavern of Lost Souls, ay matatagpuan sa lugar ng Wales na nagtatago ng isang nakalimutang relihiya ng nakaraan na hindi kilala sa mundo. Ang dating minahan mula sa dekada ng 1900 at 40 hanggang 1960 at 60 ay ngayon ay tahimik at binaha. Aning mga manggagawa ay manatagal nang nawala kasunod ng pabagsak ng industriya ng pagmimina pa ilang dekada na ang nakalipas. Ang misteryo ng mga kotse bagaman ay hindi pa rin nalulutas. Ngunit walang talagang nakakaalam kung paano o kailan iniwan ang mga kotse sa ganitong yungib. At ngayon ito'y natutulog sa panahon hanggang sa dumating ang susunod na mga matatapang na kaluluwa na maglalaro. Steve, alam mo ba na maaaring mamatay tayo sa biyaheng ito? Madali lang at pagkaraw sa'y maging isang Diyos ng Urbex. Totoo iyon oo. Manunod tayo. Sa lahat ng mga Urbexers, Na meron pa tayong maraming tuklasin, hindi pa tayo mamamatay. Mukhang tulad ng estatwa ng kalayaan ng New York. Oh, oo. Ako ay Amerikano? Ito ba ay ilang bagay na voodoo? Talagang matagal na ituron lahat ng yon. Tingnan mo rin ang mga batong ito. Kaya natagpuan namin ang isang nakatagong kuweba ng kotse. Mukhang may sementeryo ng kotse sa ilalim. Doon sa kuweba makikita mo ang mga natirang bahagi ng mga kotse. sa tingin ko dito lahat ito ibinaba. Dahil tingnan mo ito, tiyak na tiyak. Marahil doon ang butas marahil. Kung saan may kaunting liwanag. Dumadaan oo, susubukan natin pumasok doon. Pero oo mga kaibigan, kasama ko ang grupo na nag-e-explore sa Bucky, nag-e-explore sa mga mandirigma, Daniel Robs, Dark Arts Paranormal. Ang mga link ay nasa ibaba sa description. Kung wala sila, hindi ko sa tingin magagawa ang pag-explore sa lugar na ito ngayon. Kaya siguradong tignan ninyo sila at alamin ang kanilang pananaw sa lugar. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng aking mga taga-suporta sa Patreon. Kayo ay astig. Malapit na tayo sa goal na may 50 taga-suporta sa Patreon. Kapag umabot tayo ng 50, mag-e-explore ako sa US at gagawin ng bawat estado. Gusto ko lang magpasalamat dahil kung wala sila, hindi ko rin magagawa ang paglalakbay na ito sa UK. Hindi ako nandito ngayon na nagdo-document ng kahangahangang lugar na ito. Kaya oo, at kung nais mo rin akong suportahan sa Patreon, tignan mo ito at makakakuha ka ng mga pabuya at tuturuan ko ang mga tao kung paano mo maglakbay para sa kabuhayan. At syempre, kung maabot natin ang mga goals na 50 Patreons, 100, 200, ang mga pabuya ay magiging maganda. Ang content na magagawa ko ay magiging mas kahanga-hanga. Mas maganda ang mga exploration ngayon. Ito ay isa sa UK. Gusto kong gawin ang road trip sa USA kapag umabot ako ng 50 Patreons. At pagkatapos, kapag umabot tayo ng 100, gusto ko talagang gawin ang Europe o isang biyahe sa Japan at i-explore ang lahat nito. Kaya oo, tignan mo ito. At ituloy natin ang adventure, mga kaibigan. Hindi ko inakala na titingnan ko ito at tatayo sa kahangahangang lugar na ito. Ibig sabihin, sinabi ko sa sarili ko na i-explore ko ang bawat lugar sa mundo. Lahat ng pinakamagandang bagay. At palagay ko nakuha ko ito. Sa hindi bababa sa may 15 hanggang 16 na mga kotse na lahat ay nakalibing sa ilalim at nasa ibabaw ng bawat isa, makikita mo silang lahat na nakahilera. May tubigsog na tumutulo mula sa mga bato. Ito'y kakaiba. Dahil hindi naman umulan sa nakaraang 3 araw. Kaya hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling ang tubig. Pero nasa tuktok kami ng bundok ngayon. Kaya malamang may tubig na bumababa mula sa bundok papunta dito. At meron nga maraming tubig na makikita mo kapag bumaba na tayo. At nakuha ko na ang aking mga bota mula sa Altai. Ang simbolo ng Ronin dito, personalisado, tignan mo. Ang mga link sa ibaba, handa na ang aking mga bota mula sa Altai. Nakuha ko na ang aking Young Sting gloves. Meron na rin akong headband, ang headlamp. Handa na akong umalis. Meron na rin akong GoPro. Lahat ay nakuha ko na. Handa na lahat. May pagkain ako, tubig. Kailangan maging handa, mga kaibigan. Ang buong lupa ay gawa lamang sa mga parte ng kotse. Ito'y talagang kahibangan.
Kaya si ice ang ginagawa namin para manatiling tuyo. Mga bota! Astig, di ba? Sa tingin ko mag-enjoy ang mga taong ito sa... Mayroon ka bang kasiyahan sa gilid? Oh. Hoy, ako. Nakakita ng isang lumalangoy. Ano yon? Magkomento sa ibaba at sabihin mo sa akin kung ano yon. Parang isang butiki ang lumalangoy dito, mga kaibigan. Parang may riles ng trend dito. Dati itong minahan, mga kaibigan, kaya nagmimina sila dito. Sige. Nandito ito. Bato kahit saan. Sinusubukang makalusot. Ito. Bahay na ito, ang bagay na ito ay sobrang liwanag na nagliliwanag sa buong lugar para sa akin, pero iyon ang mga kotse. Pabutin ko nga. Yan ang lahat ng mga kotse doon ngayon. Kami ay malamang na 100 paa sa itaas ng lahat ng yon. Wow, kailangan talaga nating maging ligtas at sobrang tahimik. Mukhang bumagsak lang ang buong kisame sa kabila. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? ito ay isang kadena? Natural na metal na kadena na kinakalawang at naghihiwalay. Natural na kalawang? Ito ay isang kadena. O isang kadena na kinakalawang lahat. Absolutong kahibangan. Ano ba yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kuweba sa buong buhay ko. Napakalaki ng bukas nito. Tapos ito'y kahibangan. Ito'y sobrang delikado. Hindi talaga namin inirerekomenda na gawin ito ng mga tao sakaling nanonood sila at nai-inspire dito. Siguraduhin mo lang na alam mo kung paano maging ligtas at maging alerto sa lahat ng oras. Maging handa sa lahat. Magiging sobrang maingat ako. Ang bagay na ito ay unti-unting bumababa ng 200 talampakan sa ibaba. Ito ay malaking pagbagsak. Ano ba yan? Hindi yun tangina. Isang segundo lang. Magsalita para sa iyo. Hindi ganun kalayo. Punita. Iyon ay magandang kapalaran. Hindi iyon ganun kadali. Mga kaibigan, mag-ingat tayong lahat. Parang maging alerto sa lahat ng oras. Seryoso ko nga. Ayaw kong may masaktan sa biyaheng ito. Hindi naman mukhang masama sa kahit papaano zigzag pababa. Pinag-sparting kung dati babalit na biditan dawit or hindi, pero natagpuan namin ang daan ng ideya ay bumaba kami dito at makakarating kami sa puntong ito. May talampas kung saan kami pwedeng tumalon, pababa na parang isang paa o dalawa at saka kami maglalakad papunta dito. Hindi ko alam kung nakikita ninyo yan. Maglalakad papunta dito at basta zigzag pababa at saka sa tingin ko ay okay na kami. Tsaka Steve, ano ang nasa dulo na yun doon? Kung maaari kang tumingin pababa. Original na yun ang daan ng landas at bumaba kami. Maingat. Oo, maging maingat. Napakalakas sa mikropono. Kaya lahat ay
nagtataglay ng tunay na takot at hindi ko sila masisisi. Hindi talaga ako natatakot sa mga taas na lugar. Umaakyat ako sa mga bubungan. Magaling ako sa breakdancing kaya maganda ang aking balanse. Talagang kumpiyansa ako sa aking mga kakayahan. Talagang hindi ko ginagawa. Natatakot sa kahit ano ngayon? Ngayon. Pero natatakot ako na marating ang parting ito. Dahil literal na kailangan mong hawakan ito, umupo, at mag-slide pababa sa gilid na ito. At kung mali ang iyong gawin, madudulas ka lang bumaba ng tuluyan. Hindi ito ay kinari ng unang kuweba. Nag-explore na ako ng kuweba sa Washington. Suriin mo yung video, ito ay magiging dito medyo intense. Napabalita tayo. Ang video na ito ay maaaring mapabalita rin kay mas magadong hawak ko na ay maaari mong makuha dito. Kami ay mga tunay na baliw na lalaki. Sapat na yan. Oo, dumaan ako doon para mag-film. Siya ay isang waltz na kapitanan. Ang iyong kaliwa. Pa sa parting yun. Kung saan ang iyong kanang paa ko. Pagkatapos ibat ang iyong katawan. Oh. Doon. Matatag na lupa. Na ngayon ayusin hanggang sa dulo ang iyong puwit. At maaari kang mag-slide pababa. Umupo ka sa iyong puwit. Kumuha ng iyong puwit at ikutin ang iyong katawan at bumagsak iyan ng... Narito ka. Tapos ginawa namin ito. Yakapin mo ako, pare. Yan ang tinatawag na teamwork. Yan ang tinatawag na bonding na bagay na yan. Kinuha namin ng 2 oras pero nagawa namin ito na talagang isang karanasan na kumuha ng maraming teamwork din. Hindi mo magagawa ito mag-isa at sa wakas ay nakarating kami sa entrance. Wow, mayroon pa siyang tunnel na patungo to sa iba't ibang lugar. Pero ang daan na ito ay patungo sa libingan ng mga kotse. Sulat ng makikita mo, marami mga manlalakbay ang nagdala ng mga rubber dinghies. Hindi pwede. Ano ba yan, yo? Amotok as crystal na falino. Katruat the case, yung emerald na ito, may ari mo pang Makita ang salamin ng tubig sa nakakainis na dingding ng kuweba. Nagawa natin ito. Alam ko kung ano ang nangyari dito. Kailangan nating maglayag papunta doon. Mukhang may mga bato sa ilalim, pero yun ay ang salamin. Mula sa kisame na nagbibigay ng ilaw. Pero ito ay napakalalim. Ito ay sobrang lalim na tubig. Marahil ang halimaw ng Loch Ness ay talagang nagtatago dito ngayon. Sumusumpa ako sa Diyos. Pero tingnan mo, lahat ng klasikong kotse ay nandoon. Papalapitin ko para sa iyo. Yo, gusto mo bang makita? Kung gaano kalalim. Dito? Kumusta na kayo mga kaibigan? Sa tingin ko may ideya na ako kung gaano kalalim ito. Kung gaano kalalim ito? Handa ka na ba? Oh. Ano? Kamao ng tubig, sige. Hindi. Hindi pwede. Nawawala ito. Magandang pagsusulit yan. Hindi pwede. Nawawala ito. Magandang pagsusulit. Oo, patayin mo ang iyong mga ilaw. Ipatang mo ang iyong Mga ilaw? Ang aking ilaw ay naka-off. Ay nako, nawala na. Ay, Nagbibigay liwanag ba ito sa ibaba kahit kaunti? oh. Pwede wait and sauce, mabibong sulo. Wala na, talagang wala na. Kaya iyon ang... Gaano kalalim yun mga kaibigan?
Wow. Dapat ito ay 200 pa na ilalagay natin sa madaling panahon. Madali nating makuha ang isa pang 200. Mayroon ka pang isa pang ilaw ng sulo. Mayroon lang akong aking ulo ng sulo at itong sulo at ang aking pangunahing sulo na yun ang aking reserba. Kaya malas kung sila ay mabibigo. Ngayon yun ay medyo tanga, hindi yun ay cool na. Ayun ay cool na, yun ay isang magandang pagsusuri, sigurado odios, kaya ngayon ang ginagawa natin ay pinapalobo natin ang rubber na bangka, maglalayag tayo papunta sa mga bangkang iyon at doon tayo bababa. Hindi ako makakalangoy sa tubig na ito na sobrang lalim. Sa tingin ko ay Ano ang gagawin ko? Pero parang gusto kong sumakay sa kotse. itulak mo ako sa sahig. Seryoso ka ba? Oo. Paalam, Dan. Paalam, Dan. Paalam, Dan. Kailangan mo ng camera, tama? Oo, kailangan ko ng aking camera. Hilahin mo ako pabalik. Tay, Rob. Tay. Nasaan ang camera? Nandito ito. Ay. Kailangan mo, sandali lang pare. Nakakatawa. Yung tumingin doon, iniisip ko lang na may darating na kung anong nilalang. Hahabulin ka ng Loch Ness Monitor, Dan. Dapat okay lang gamitin ang bola ngayon. Hindi ko alam. Tingnan mo kung gaano katagal ito nandun, tiwala ka sa akin. Linisin mo lang ito. Mayroon kang wet wipes, hindi ba? Wet wipes. Pare, parang bathtub ito. Nasa akin din sila. Tanggalin mo ang laman at saka gawin mo. Ito, ang init ay nagiging mas malamig at kung basang-basa ka, magiging kasasipon o hypothermia. Ilagay mo lang doon, pare. Para lang sa iyong sariling kaligtasan, iyon lang. Pare, okay lang tayo. Parang sobrang nipis nito. Hindi, yun. Sa tingin ko, tubig lang yung nasa loob siguro. Oh, tubig yung nasa loob nito. Well, palagi mong maaring... Hilaan ng likod, hindi. Ito'y... Pero mga kaibigan, hindi naman ito ganun kahaba. Oo, pero may isa pang pader. Ganito pare. Sa tingin ko dapat mong... Ayan ka na. Brilyante. Pasensya na. Sige, leche ako. Seryoso, leche talaga ako. Ano man ang ating gawin, ayaw nating mabangga ang mga lumubog na kotse. Ano man ang dahilan kung bakit nandoon sila. Kinuha ko lang to ng ganito. Lahat. Maari mo na kaming itulak ngayon. Wala nang tumatagas na tubig sa likod ko, tama? Yeah. Hindi. Itulak ka lang pasulong, oo. Oo, yun ang paraan. Oo, malilipad ka kaya subukan natin itulak ang isa't isa kahit ano. Malapit na tayo, parang nasa kalahati na tayo. Narito na tayo mga kaibigan, nasa parke na tayo ngayon. Ikaw. Hindi mo gustong lumapit ng sobra sa mga bato. Ginawa mo. Ito, sa tuktok. Tama. Kailangan mong maghakbang. Doon sa labas. Ginawa namin. Okay, ito. Ginawa namin. Ito yun. Ay, Nagawa ang battleship. feeling mukhang isang lakad sa parke. Maaari mo bang itaas ito sandali? Oh, saan ito? Yung natitira lang. Oh, nasa binti ko pare. Hindi ako makapaniwala na may mga bintana pa rin na buo. Paano nangyari yung tingnan nyo yan mga pare? Sorry na yun, tama ba? Buo pa rin ang mga bintana. Tingnan mo ang kotse. Sobrang sira talaga. Tingnan mo to. Buo pa rin ang mga bintana. Alam mo ba kung ano? Tingnan mo kung gaano kalayo, lalabas ako ng mabilis. Napakalayo ng mga lalaki pero makikita mo ang ilaw sa itaas sa kanan doon. Iyon ang lugar kung saan itinulak pababa ang mga kotse sa mismong kuweba. Iyon ay kahibangan. Parang paano nga ba pare? Akala mo ba'y bibigay ang mga bintana? Oo, di ba?
Mahuhulog ito, di ba? Parang 120 talampakan ng lalim, tol. Kahangalan yan, di ba? Kaya narito na tayo mga tol. Ang bundok ng mga kotse. Wow. Naniwala na itiniwala kami na kung kami malalapit na dito, totoo nakahanga-hanga, maaring makita mo ang mga kotse dito, ngunit ito'y patungo rin sa malalim na ilalim ng lupa sa tubig. Ganun kalaki ito, ganun karaming kotse ang nandito, siguro'y libo-libo ang bilang ng mga kotse. Malalim sa loob ng tubig na ito, malalim sa loob ng minahan, ito'y talagang kahanga-hanga. Hindi ko maaring paniwalaan na nagawa natin ito. Mga kaibigan, hindi ako marunong lumangoy. Sobrang ayaw ko sa tubig pero ginawa ko ito para sa inyo. Paano? Paano nangyari yon? Halos mahulog na ako. Halos mahulog na talaga ako. Diyos ko bro, huwag... Merong isang tunay na cup ng bola dito lang mismo. Sa kotse. Alam mo ba kung anong inumin yan? Kaya... Wala akong ideya pero ito'y twist up ako. Ay tatabi ko na ito bilang alaala. Pwede mo maalala ko ang araw na ito, isang takip ng bola lang. Isang kahibangang sesyon ng litrato. Literal na nakakuha kami ng pinakamagandang larawan sa lugar na ito. Promise sa Diyos, oo talaga. Manood. Sa loob ng kotse. Hindi Steve. Oo, kaya tingnan mo ito. Kaya tingnan mo ang bundok na iyon ng mga kotse. Puro durog at baluktot na metal lang sa lahat ng dako. Sigurado akong iyon na yun. Para kay Cortina, baka ang hindi ay talagang hindi. Yan ang Cortina, meron tayong ilang mga sasakyan dito, ilan sa mga kotse na ito ay mula sa mga 50s. Wow, tignan mo yung isa, ilan sa mga nasa tubig. Gusto mong makita ang shot mula dito, Steve. Ilan sa mga nasa tubig ay parang buong kotse lang na lubog na lubog. Nagtataka ako kung ilan ang nandoon. Gusto mo bang subukan na lumakad papunta sa ilan sa kanila o hindi? Masyadong mapanganib ba? Oh. Alam mo, hindi talaga natin kaya umakyat sa alinman dito dahil sa kalawang nito. Basta-basta itong magigiba at magkakasugat tayo at magkaka-impeksyon. Pero tingnan mo ang rehistrasyon doon. IVH 712. May maghanap kung nasa database pa rin ito. Pakiramdam ko ay napakalaking aking nagawa. Pare, palaging may mga hamon na nagaganap ngayon. Depende lang ito sa kung gaano natin ito gustong makuha at gusto lang namin na malaman na talagang maganda ang video na ito. Kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito yung pinakamarami kong nagawa para sa isang video at nanginginig ako. Ganun ito kalamig? Kaya oo, tingnan mo ang Instagram, instagram.com/exploremefighters. At si Steve na. Instagram.com/Steve Ronan. Oo, nagawa ko namin ito at hulaan mo, ang kaibigan nating si Daniel Robs ay nagtanong tungkol sa Mavic Air at sinasabi ko lang sa kanya, baka magbigay ito ng bagong perspektibo sa lugar na ito. Dahil marami ng mga litratista, ngunit wala pang unang kuha ng drone sa isang kuweba. Lalo na sa paglabas ng Mavic Air. Ito lang ang drone na makakagawa nito dito sa loob. Kaya pare, swerte lang talaga tayo. Oo, wala talagang paraan. Parang kung tayong dalawa lang. Hindi natin gagawin. Hindi. Trabaho ito ng 4 na tao. Kailangan ng 4 na tao. Oh. Ito ay trabaho para sa 4 na tao. Tayo ay itinadhana para gawin ito. Oo, tayo na nga. Kaya oo, naghihintay ba tayo dito para sa Mavic o aalis na tayo? Hindi, naghihintay tayo para sa Mavic Air. Nagre-record ba tayo? Ay, nagre-record ako. Nagre-record tayo? Kasaysayan na ginagawa. Diyos ko, talagang pinapalipad niya ang Mavic Air sa pamamagitan ng freaking kuweba. Oo. Oo, aking anak na lalaki. Ay, shoes ko. Ano ang nangyari doon? Para sa mga nanonood ngayon, alam niyo na ginawa namin ang aming mga kaya para makakuha ng pinakamahusay na nilalaman, pinakamahusay na video, pinakamahusay na footage.
iyan ay kahibangan. Siguro mayroong masamang signal, pero sa totoo lang mga kaibigan, i-tweet ninyo si DJI ngayon, nakita ninyo kung ano ang nangyari. Sana ay maibigay namin sa kanya ang isang bagong drone. Hindi dapat bumagsak ng ganyan kasama ang drone. Yan lang yung kung magagawa. Yan ako sa para lahat ng aking mga taga-sunod at mga taga-suporta. Mangyaring gawin ito. I-tweet lang ang DJI hashtag ng kanyang Twitter. Nalilitaw dito at sana ay makakuha tayo ng bagong drone para sa kanya. O tara na, umalis na tayo. Oo, handa na akong umalis. Hindi, dadaan ako mula doon. Pasensya na. Kaya isang huling sulyap dito sa mga kotse bago tayo umalis. Araw pa rin sa labas. Bagaman konti na lang, hindi ko nga alam kung anong oras na. Nandito na tayo sa ibaba ng mga 5 o 6 na oras na ngayon. Tara na, sawa na ako. Sobrang lamig ko na hindi ko na mapaghintayang makauwi at magkaroon ng... Hindi pa na nasa bahay. Kailangan pa nating magmaneho ng 5 oras, hindi pwede. Aalisin ko ang mga tornilyo. Baka ilagay ko sila doon sa talampas na iyon. Dahil sobra-sobra. Matalas na mga bagay doon, maraming kalawang na mga piraso doon. Ilagay natin sila sa talampas na iyon. Doon. Magvi-video ako tulad. Ang astig nito, magvi-video ako ayon, pumunta na sa kabila, baka gawin ko itong time-lapse. Oo, baka gawin ko lang. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba ang camera na medyo tuwid, tapos gawin ang time-lapse. O hindi ko alam, baka gawin natin. Ayusin ko yan o, tara, sa tingin ko tayo. Mas mabuti siguro ilagay sa bangka. Lang o lang. Bantayan mo yung bote na yan. Siguraduhin mo na hindi yan... May bote doon sa ilalim. Ako. Hindi ko alam kung ano. Yan mukhang galing ito sa isang uri ng trolley o something. Ano to? Rin ba? Ito ba ay medalyon? Ako'y magiging parte ng isang kotse. Ano ang... Pakialam? Hintay, hindi. Ito yung isang espada. Pare, walang putangin ang paraan. Ano? Hoy mga pare. Anong kalokohan to? Hoy, may espada dito. Mga pare, literal nakakatagpo lang natin. Ang espada. Ipakita ko sa inyo. Kung ano? Ang maaari ko nating makita, sa totoo lang nakahanap kami ng espada sa kuweba. Isang espada? Oo, hindi ako nagbibiro ngayon. Mabigat din ito. Totoo ba ito? Oo, syempre tingnan mo. Tingnan mo ito ba ito? Totoong metal ito. Lahat ito ay kinakalawang oo. Ito'y metal. Ito'y tunay na espada, pare. Ito'y maaaring nandito na sa ilalim nito ng daan-daang taon. Ipakita ng maayos sa camera. Mga pare, ito'y sobrang kaibangan. Pupunta kami doon at ipapakita namin sa inyo agad-agad. Oh, Diyos ko, tama. Ito ay tunay na espada. Isang ganap na espada.